Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o someone na kilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Kamali ako ng kuha. Hindi pala to. Wait lang. Ito pala dapat. Seven of Cups. For Wands. The Hanged Man. Death. Meron dito. Well, ang dating maraming gustong mangyari. Yung iba sa inyo dito, marami. Gustong magsaya. Ang problema, may sagabal. Pero dahil nandito yung death card, so, ang dating sa akin, itong sagabal, kasi pwede rin namang trial to. Mawawala. Dahil sa death card na pwedeng may kinalaman sa change, o transition, o ending. Marami kayong gustong mangyari. Gusto nyo mag-celebrate, magsaya. Pero may sagabal. Anyways, ano kaya itong sagabal na pwedeng ma-encounter ng iba sa inyo? Pero don't worry, maayos din naman eh. Kasi nandito yung death card. Knight of Swords. Isa na dito sa pagpipilian na pwedeng mag-cause ng celebration, happiness, ay communication. Kaya lang nga, tinatanong natin, anong sagabal dito? Anong problema? Communication. Pero nandito yung 8 of Wands. Remember, change to. So, probably no contact yung isa dito sa pinagpipilian na gustong mangyari, na yung no contact mag-lead sa reconnection. At ito na nga yung 8 of Wands natin, communication din to. So again, isa sa desire sa mga yan, na gusto ng iba sa inyo. Alam nila sa sarili nila ay mag-bring ng happiness, ay communication mula sa someone na hindi na nila nakakausap. At mangyayari naman yun eh. So, sino kaya? Possible tao na darating sa iba sa inyo, sa buhay ng iba sa inyo ngayong December. Ito yung tao. Zodiac sign Taurus, Pisces, Scorpio. So, yun yung possible na mga tao na
Baka biglang magbalik sa buhay ng iba sa inyo. Taurus, Pisces, Scorpio. Anyways, kuha tayo na ibang detalye dito. Wait lang. Ito. Misfortune, oh. Family, Diyos ko po. Well, kakalbaryhin ang buhay ng iba sa inyo. Misfortune tayo. Family lang. Diyos ko po. Family tatamaan misfortune. Ano kaya misfortune to? So, pamilyado lang tatamaan ng misfortune. Pero alamin natin anong klaseng misfortune. So, anong klaseng misfortune? Dagdagan natin. Ten of Swords. Isa pa. King of Wands. Well, dalawa nga ba o tatlo? Tatlong senaryo. Dalawa na lang. Sa unang senaryo, may mawawalan ng trabaho. Sad to say. Yung tatay, ito lalaki. Family member, tatay, o basta anyone na tatay na, sibling, o sariling tatay, o asawa, basta lalaki. Ito yung trabaho, ending. Ito yung tao. Possible tao. Yun yung una. Pangalawa, magiging loyalty nitong taong to, partner, mag-e-end. So, ewan ko anong klaseng ending nito, kung separation. Malamang separation, pero hindi natin masabi kung anong klaseng reason. Kung dahil lang ba sa incompatibility o cheating. Pero, separation sa pamilyado lang. So, yun yung dalawang senaryo. Ano naiisip ko? Pero, matatatlo pa ba? Tatlong senaryo. Yung pangatlo, gossip. Betrayal. Machichismis yung iba sa inyo. Yung pamilya, machichismis. Ganun, yun yung pangatlong senaryo. Kaya misfortune, chismis. Lalo na yung lalaki. Lalaking kapamilya, asawa, biological family member. Siya yung mapapatrouble. O ito yung magkukos ng trouble, yung sabihin natin chismoso, siya yung chismoso. Pwede rin kasing ganun, vice versa. Anyways, dagdagan pa nga natin ang masasabi nito.
So, may Virgo tayo dito. So, dalawa yung possible scenario. Muna, may magiging magkakaroon kayo ng newfound friend. At ito ay Virgo. Kasi Sagittarius reading tayo, may Virgo. Newfound friend, Virgo. Ibang case ay yung pangalawang scenario. Dahil sa friend nyong Virgo, may mamimit kayong newfound friend. So, kaibigan ng Virgo, yung magiging newfound friend ng iba sa inyo. O sabihin natin, yung friendship, yung pangatlong scenario, yung friendship mabubuo dito sa work. Kasi Virgo ay career. Ano to work and service? Tama ba yung memory ko? Saka ano to healing, para siyang nurse, doktor. So, mukha siyang hospital. Saka service kasi, nagbibigay service. Sabagay, pwede rin namang service ay gobyerno. Diba? So, sa work na lang. Particular sa hospital. Pero again, office. Pwede rin naman. Office. Sa work na lang, may mamimit na newfound friend ang iba sa inyo. Office o sa lugar na may mga computer. Office naman yun no? Sa computer shop. Yan ba lugar na meticulous? Sa pagawaan, di ba kailangan mo meticulous sa ginagawa? Basta sa work na lang to. Dito yung newfound friend. May makikilala kayong newfound friend. Anyways, ano pang masasabi nito? Resilience. Resilience ay goat pala yun. Resilience. Travel. So, ang dating, dahil sa pupuntahan ng iba sa inyo, matututunan nyo ang resilience. Ewan ko saan pupunta yung iba sa inyo. Siguro makaka-encounter sila ng problem doon. At dahil dun sa ma-encounter nilang problem, matututunan nila tong resilience. O sabihin natin, pangalawang senaryo. Magkakaberya tong travel na para bang doon papasok yung resilience na wag sumuko sa travel. So, anything na may kinalaman sa traveling, immigration, meeting, appointment. Ewan ko saan pupunta na parang na-cancel o na-postpone. So, sabihin natin concert. Example lang. Na-cancel yung concert. Tapos, reschedule, gano'n. Travel. Meeting, appointment, reunion, get together. Ngayon nga, magkakaberya yon na para bang huwag sumuko kasi resilience to. Parang be flexible. Maging matapang at bumangon ulit sa problema. Ganun Ito ang huli. Creative problem solving.
Lock. Oh. So, ang dating sa akin, may masasolve kayong difficult problem. Yun yung lock. Doon papasok yung lock. Masasolve na difficult problem. Overcoming challenges. Solve problem. Ganun eh. Parang math problem lang to. Chemistry, OMG. Basta difficult problem na maaayos dahil nasa panig ang lock. O baka ano to? Any form of gambling. So, ano yung problem solving doon? Na-solve niya yung pagtaya. Natamaan niya lahat ng number. Ang galing naman. Ano pa ba? Ibang creative problem solving dito. Diyos ko, creative. Parang abstract to Creative Abstract reasoning. Ano yun? Abstract problem? Yung parang hindi mo alam paano nasagot yun. Medyo komplikado. O sabihin natin complex na lang. Problem? Complicated problem. O, yan. Na maayos nga dahil nasa panig ang lock. So, anything na lang na difficult, maayos dahil nasa panig ang lock. Ayun na lang siguro. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.